itong MAIF naman, bakit naging 51 billion at ano ba ang implementing rules nito? Meron bang alokasyon dito bawat senador at congressman? Ayan, meron pa rin may maganda kaming explanation dyan kasi hindi kami papayag, wala. Ewan ko sa House pero sa Senate walang ganun. Kasi nga, meron special provision. Narinig ko yung kanina, pagbangon ko, narinig ko yung taga-DOH nag-i-explain ka sa'yo, hindi nasagot ng tama Una, yung mga government hospitals at saka mga ospital ng gobyerno, ang tanong, kasya ba? Hindi ba? Hirap na hirap 200-300% ang overcrowding ng mga ospital. So, kailangan talaga gamitin ang mga private hospitals in the meantime na hindi sila nakakapag-expand ng kanilang mga ospital. Pati mga local government hospitals, kailangan makinabang dito. Okay? So, yun ang kailangan tulungan. Kaya, pati private hospital ngayon ay pwedeng gamitin. Pag hindi ka, imbis na naghihintay ka ng 1-2 buwan bago ka operahan sa government hospital, pwede ka na pumunta sa private with this. Okay, yun ang solusyon na nakita namin dito. Pang-private hospitals karamihan ito. Ngayon, sabihin nila, nako, ito na naman, mga GL, congressman, di ba? Binabawal namin ang GL. Ito, basahin muna nila yung provision na nilalaban ng Senate ngayon doon sa BICAM. Kasi nilagay ni Senator Lacson yun. Ang provision dito, pati sa DPWH, hindi natin pag-usapan kanina, pwede natin balikan. Meron siyang nilagay na provision doon na hindi madaling kurakutin. Ngayon, itong MAIF, imposible na. Una, walang lalabas na pera Pangalawa, ilalagay, nakalagak na pera kagad sa sa DOH, sa PhilHealth, doon na kagad nakalagak yan. Ngayon, hindi na pwede yung dati, kailangan pa ng GL. Hindi na. Ang aming provision na nilagay is hindi na kailangan ng GL. Talagang automatically ikakarga na doon sa mga hospital, sa mga private hospital, sa mga hospital sa probinsya. Pinaka-perfect example nga, sabi nga namin, si Senator Gatchalian Kasi doon sa Valenzuela, yung government hospitals doon, yung mga local hospitals nila, talagang laging puno yun. Hindi lang daw 200, kuminsan 300% ang overload. So, meron silang another 3 hospitals na privately owned doon na wala, nangyayari, doon pupunta pero magbabayad. Mas mahal. Sa private hospital, mas mahal. Sige, so, sige mas kailangan yung pera para para doon. Sige, Ganun po yung nationwide po yung gagawin. Okay. So, who will decide kung magkano per patient at kung magkano per hospital? Magkano kailangan niya? Magkano kailangan niya? Yan ang gusto namin. Who will decide? Sino po? Yung pasyente, magkano kailangan niya? Hingin niya doon. Kasi may mga nakalagak sa kanila may mga, mababantayan naman natin yung mga hospital kung nag-overprice na Diba? So kung ang pasyente... Hindi na kailangan. Kung gusto ng congressman or ng senador na pumapel o mepal, hindi, sige, dyan sa ganitong hospital, mabibigyan kita ng ganun. Yabang na lang yun. Dahil pwede niyang kunin yun nang wala yung GL or wala yung rekomendasyon ng legislator. Yun sila magyabang kung gusto nila. Basta ang importante, hindi kailangan. Yun ang gusto namin doon sa special provisions. Diretso sa mga ospital, diretso sa mga pasyente. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!